Kaya ba napadayo dito? Bakit nga ba? Kasi maganda yung yung promo, smooth yung transaction, magaling na kausap. Talagang from us na from away from like Bicol, minsan we are hesitant to trust through online. Yes, pero dahil maganda yung mga feedbacks and also yung mga posts ni Sir Edford, and maganda din yung assistant with Ma'am Ira. Good job talaga. Magaling silang mag-set. Thank you, ma'am. Saka hindi, di ba? Yung ORCR, hindi yun. Yung ORCR, the best. Hindi yun bola-bola. 2 days lang. Meron na. Tsaka may plaka na. May plaka na. So, unlike sa iba, mga isang buwan, di na namin babanggitin. Talaga ng maayos. So, highly recommended. Tsaka nag-uusap pa kami nila ma'am, nila Sir Mark, mga alas 2 yata ng madaling araw. May video call pa yun. May video call. Kaya talagang sobrang na-encourage. Ayun, yun. Thank you ma'am. Ma'am, congrats po ulit. Thank you po. Salamat. Pati mo, wedding car unlocked. Sir Mark ha, Sir Mark. Sabi ko sa'yo, lalagyan na natin ng ng bulaklak eh. Good day everyone, this is Ed Portuque from EMD Wheels, and today meron na naman tayong release na Honda BRV 1.5S CVT and Tapeta White. So, check muna natin yung mga features, and right now, hinihintay natin yung kliyente natin from Bicol. So, more or less, nandito na siya sa around Ortigas. So, ngayon, check muna natin yung unit nila and i-demo ko sa inyo kung anong reason kung bakit Honda BRV 1.5S yung pipiliin yung unit. So ngayon, mag-i-start tayo sa pinaka-front design ng Honda BRV 1.5S natin. So syempre, number 1, yung engine niya. Sa engine natin is 1.5 engine. L15, double overhead cam siya. Tapos syempre, pagdating sa performance, 121 PS siya. So ahead tayo kung i-compare natin sa mga competitors natin. Sa headlight naman natin, meron tayong LED DRL. Tapos headlight natin, high beam and low beam, naka-LED na rin tayo. And especially dito, sa may fog lights natin, naka-LED na rin. Tapos pagdating sa pinaka-front natin, napaka-macho tignan. Chrome grills, naka-chrome grills tayo. Matte black, yan yung mga matte black. So pinaka-maganda sa mga light colors, especially for Honda BRV. Makikita kasi natin yung trims natin na yung mga black. So nagkakaroon siya ng contrast pagdating sa kulay niya. So pagkakita natin yan, so white, tapos may mga black contrast. So maangat talaga yung kulay, maangat yung mga accessories natin. So ngayon, check natin yung sides ng Honda BRV 1.5S. So yun, by the way guys, before natin i-check yung pinaka-side design ng Honda BRV 1.5S, syempre discuss muna natin yung pagdating sa maintenance. Sa maintenance ng Honda BRV, meron tayong free ng 1 month or first 1,000 check-up, whichever comes first. And then next natin is every 6 months na tayo or 10,000. Pagdating sa warranty natin, 3 years warranty tayo or 100,000 kilometers, whichever comes first. Tapos syempre, meron tayong ino-offer na extended warranty. So may 2 years warranty tayo na sa around 13,000 yung extended warranty natin. Kung interested kayo, sabihan nyo lang ako. So ngayon, pag chinek natin dito, so lapit ka, Mar. So pag check natin ng unit, ito, sobrang kintab niya kasi naka-ceramic coating tayo. So, ang ganda ng kinalabasan ng ceramic coating natin. Tapos yun, hindi siya malangis. So, pag chinek natin sa personal, hindi siya malangis, di babakat yung fingerprint niyo. Unlike sa mga ibang dealers. So, pag prepare yung unit, pag hinawakan, parang lalabas agad yung fingerprint natin. Tapos dito, syempre, ganun ulit. So, makikita natin yung mga trims natin na black. So, matte black. Tapos syempre 17 inches dual tone yung pinaka-mags natin. Sobrang macho, sobrang ganda. Tapos sinabayan pa yan ng 5 studs. So unlike sa mga ibang competitors natin ng mga MPV, 4 studs lang yung pagdating sa mags natin. So syempre sa brake system natin, meron tayong vehicle stability assist, meron din tayong ABS, and naka-disc brake na yung harapan natin, solid disc brake, tapos drum brake yung likod natin. So pagdating sa Honda BRV 1.5S, ang ground clearance natin nasa 210mm. Sobrang taas yan guys. So ano yan? Parang almost 12 i-convert na lang natin yung 210, pero sobrang taas. Isang dangkal natin, may sobra pa. Tapos makita natin yung side trims natin, yan matte black pa rin. Sa pinaka door handles natin, tayo, keyless entry. So naka-keyless entry tayo. Black yung pinaka-tint natin, 3M tint yan. Tapos side lamp natin, side turn lamp natin, LED na rin. So napo-fold yan manually.
So madali lang siyang i-maintain. Tapos pinaka roof rack natin or roof rails natin, just in case na pag magka-camping tayo, gusto natin maglagay ng roof rack, di ba? Yun, may roof rail na tayo na silver. So tara guys, pagdating natin dito naman sa likod natin, makikita natin, number 1, ito mapapansin ninyo. Sa Savvy Rust Proofing, naka-rust proof yung unit natin. Since yung client natin may pinupuntahan silang medyo may konting off-road lang or parang palayan, so sabi ko, kailangan natin lagyan ng protection yung pang-ilalim. So, hindi natin laging nalilinisan yan. So, nilagyan natin ng rust proofing. So, check natin yung rust proofing. Di na natin, nalaktawan na natin eh. So, dito, machi-check natin yung black part na yan, you know, parang may glossy na parang rubberized. Yan yung pinaka rust proofing natin. So, syempre, additional protection yan sa unit natin. Kasi may tinatawag tayong factory rust proofing. Meron na tayong ganun guys. So, standard na yon. Pero pinapalagyan pa rin natin ng additional coat ng rust proofing. So, pagdating dito sa rear natin, sa rear yan, naka-shark fin antenna tayo, may washer tayo, defogger, tapos meron tayong wiper. LED na yung pinaka taillight natin. Sobrang macho kasi pahaba siya. May mga emblem tayo ng iVTEC and BRV. Then, syempre, may reverse camera tayo. And hindi nawala, binigyan natin yung kliyente natin ng backing sensor or reverse sensor. So pagdating dito, ang kulang na lang ng Honda BRV 1.5S, pag flinat natin yung seat is yung tonneau cover. Pero pag interested nga kayo, meron tayo. So meron tayong tools dito para pangtanggal ng gulong natin at pangtanggal ng pinaka-reserva natin na sa ilalim. Tapos dito syempre, hindi mawawala, may heavy duty tayo ng Honda early warning device. Meron tayong keychain. So leather yung keychain natin. Tapos may manual ano tayo? Case tayo. Tapos may umbrella tayo. Tapos dito syempre yung pagkuha or pag-fold ng ano natin ng pinaka rear or pag 7 seat natin. Ito meron lang siyang strap, hahatakin niyo lang. So yan. Tapos meron pa rin siyang headrest. Tapos ang pag-fold niya dito lang sa gilid. May lever lang tayo, tutulak lang natin. So 50-50 split type. Pwede natin lagyan yung 50%. Pwede rin natin maupuan yung 50%. So next natin i-check yung interior naman ng Honda BRV 1.5S. Start natin dito sa may likod. Sa second natin. Second row natin, wala naman tayong madaming pag-uusapan dito syempre. Second row vent. Meron tayong charger dun sa ilalim. Tapos, one touch tumble, pwede natin i-fold yung seats natin dito, 60-40. And isang pindot lang natin, ayun, no? So, napakaluwag, napakaganda ng access ng pinaka-second row natin papunta sa third row. Tapos, syempre, may matting din tayong kasamang matting. So, nandyan yung matting natin, carpet type. So, pag interesado naman kayo sa mga deep dish, ayan, meron din tayong ino-offer na deep dish. Tapos syempre for second row natin, meron tayong tinatawag na Isofix. So sa Isofix yun yung mga baby seats natin. So may mga nakalakyan dito. So para safe na safe yung baby natin. So ngayon final ano natin, check natin. I-check naman natin yung pinaka front interior ng Honda BRV 1.5S. So yun, number 1 nating i-check. Ito, may susi tayo. Yung key fob natin, naka-keyless na tayo. So smart, pwede na tayo mag-push start button. Isang pindot lang, tapak lang ng preno. So yan, mag-i-start na siya. So kinagandaan dito sa unit natin guys, 14 kilometers pa lang yung tinatakbo ng unit natin. So yan. Sobrang sariwa, di ba? So dito sa sidings natin, meron tayong controller or pinaka-adjustment, power adjustment ng side mirror natin. Sa pintuan natin, ito. Tapos may window lock tayo and syempre naka-auto. May auto tayo sa driver side. Tapos power na rin yung window natin sa may sidings natin or sa pinaka-window natin. Meron tayong vehicle stability assist for traction control yan. Tapos meron siyang konting assist for the brakes para pagdating sa mga curve papakurbada na daanan, medyo magkakaroon tayo ng assist. So meron din tayo dito sa may gas lid natin, sa pag-open and sa hood nandito na rin. So dito naman yung sa pinaka signal lights natin or yung sa signal lights and even sa may headlights natin, yan pwede natin on off dito. Fog lights nandito na rin.
steering natin, you retain yung steering natin, tapos yung ang pinaka-dashboard natin, plastic and very, ganda. Ayun, nandito na yung kliyente natin. So, pati dito, sa may Apple CarPlay tayo and Auto Android, tapos digital na rin dito, yung sa aircon natin. So, ngayon, nandito na yung kliyente natin. So, de-demo na natin, turn over na natin yung unit, guys. So, first step natin, ma'am, lagi naman ganito, check muna natin yung exterior natin. So, baka mamaya may makita kang gas-gas. Ha? Ano full? Ang dami kasi niyan vlog. Ang dami mong vlog kasi, ma'am, eh. Picture na lang. Picture na mamaya. Tas, Mamaya. Sige na. Ay, di ba mag-ano ka? meron din ako. Iyan ko sa'yo. Tatag ko na lang sa'yo. Ako na bahala. So, yan. Check muna natin. Ang maganda dito, ma'am, pag piniprepare nila yung unit, parang hindi siya oily. So, yan yung mga fingerprint mo. Pag hinawakan Yan mo, wala. yung ceramic. Okay. Yan din, ma'am, ang ceramic. Plus, ang ceramic kasi, ma'am, hindi mo na kailangan magpa-wax. Oo. So, pag pinaka-carwash mo yung kotse, wala kang gagamitin na sabon, kundi tubig lang. So, ang gagamitan mo lang ng sabon, ma'am, yung pinaka-lower part natin, yan yung mga napuputikan. So, pero itong pinaka-body, ma'am, yung white na yan, tubig lang yan, ma'am. Tapos, meron ako sa inyo ibibigay na parang, graphene seal. Ini-spray siya, tapos siguro every 6 months para ma-maintain natin yung kintab niya. Sige. So yun, ma'am, check muna natin yung headlight, tail light, yan mga ilaw natin, tapos fog lights. High beam, low beam, ma'am, yan po. May ilaw siya. Signal lights natin, yan may ilaw, fog lights, tapos may DRL tayo, lagi lang ito naka-on yan. Tapos high beam and low beam natin, ito ma'am, may ilaw to, pagka inon ko. High beam and low. High beam and low beam, yan. So yan, may ilaw po. Pag uwi mo, ma'am, sinong kasama mo? Sila. Sila yung magdadrive. Saan po kapatid ko? Ayan, so sakto, no? So dito, ikot muna tayo dito, ma'am. Yan, ikot tayo dito. Pagdating sa Max, ma'am, 5-stud yung Max kasi compact SUV tayo. Unlike sa mga iba nating competitor, kunyari Avanza, Veloz, 4-stud lang siya. So pag mga SUV, 5 po siya, 5 or 6, yan yung indication na kahit pa paano SUV naman po siya. 210mm, ma'am, mataas yung ground clearance natin, yung sinasabi mong palayan, di ba? Pag nadaanan mo, so hindi siya basta-basta sasayad. Yung Mirage mo nga kinaya eh. Oo. What more ito ba kaya, di ba? Tapos ma'am, nakaano po tayo? Rust proofing tayo. Yun yung black part na yan, ma'am. Yes. Pag wala tayong rust proofing, ma'am, ang kulay niya ganito lang. Yung factory rust proof, ma'am, parang ganito lang siya, white. Yung ganyan lang. So, ang pagdating naman sa sabi rust proofing natin yan, ma'am, black yan. Pagpunta sa ilalim mo. Tapos hindi buong ilalim, ha. So, yung mga tubo ng natin, exhaust natin, hindi siya nilalagyan. Kasi, pag nainitan yun, mangangamoy. So, amoy sunog. So, iniiwasan natin yun. So, since nandito na rin lang tayo, 1.5 engine siya and 4-cylinder, unlike sa isa niyang sasakyan na 3-cylinder, mapapansin niyo, ma'am, yung nginig ng engine, tsaka pag nakistart siya, hindi siya masyadong manginig. Tapos 121 PS tayo, compare sa mga iba nating competitors na sa 107 lang, na same 1.5 engine. Tapos CVT transmission tayo, ma'am. Alam ko yung Mirage siya, CVT transmission na yan. So, familiar ka na sa ride na to.
So dito ma'am, ang gagalawin mo ito sa washer. Yes. Ito ma'am yung sa mga washer natin. Opo. Tapos dito naman ma'am, Yan yung kulan. sa kulan na yes ma'am. Wala Tas- pang lagay. meron pa ma'am. Meron pa. Ito ma'am, yung gitna niya, yun yung pinaka-full. Oh, okay. So hindi siya dapat pupunuin. Hanggang sa gitna lang. Yung gitna na yun ma'am na linya, yun yung pinaka-ano natin, pinaka-full niya, pinaka-sagad. Tapos yung pinaka-mababa ma'am, yun yung sa ilalim. Kita ko yung Yun yung minimum po. Sige. So dalawa na rin yung fan natin. So pagdating sa mga overheating, di sa issue sa pagdating sa Honda. Sa maintenance natin ma'am, first 1,000 ninyo kahit sa ang Honda dealer. Okay. Basta Honda lang po tayo. Tapos next po sa first month, kasi ilang kilometro ma'am ang biyahe mo magmula dito hanggang ano? Siguro mga 500. So 500, konting kembot na lang, pasok na naman sa dealer. So wala pa siguro ma'am, mga 2 weeks lang, 2 weeks. pasok na agad siya. Tapos sa battery natin ma'am, 1 year yung warranty nito. Sa mismong kotse natin is 3 years po or 100,000 kilometers, whichever comes first. Or pwede kami mag-offer ng extended warranty. Sabihan mo lang kami kung lagi ka nagpapakasa. Oo. Kasi ang number 1 requirement na sa extended warranties, dapat nasa kasa po tayo nagpapamaintain. Kasi sa extended warranty kasi ma'am, pagdating ng 3rd year, 4th year, 5th year mo, pag may nakita dyan na sira, kahit pisa ma'am, wala kang babayaran. So parang sa insurance mo, di ba, may mga participation yan, wala po. Pero So, maganda ma'am, by hanggang 3 months. 3, yun. Sa sasakyan, mas better inform mo kami. kung Inform mo agad. kung mag-extended kasi mas mura. Pagka after kasi 4 months old na yung unit pataas, mas mataas na yung presyo. Pati yung ano, pati yung tawag Pag din. nag 3 months siya, Bago mag 3 months. July. So, July, August, Pag-usapan nyo na ma'am. September. Ay, nandito Papasok Ay, na pagdating ma'am sa ano ba? Pagdating ba sa maintenance ninyo, lagi kayong sa kasa ba? Or ano, saan ba kayo lagi? Eh, yung ano mo naman yung second to second hand, kaya sa labas. Sa labas nga. Oo nga, yun talaga Magpapakasa ka. Ako sa gas. Yun, number 1 requirement po yan. So, dapat sundin niyo po yung every 6 months or every 10,000 sa 3 taon kasi meron po tayong 3 years warranty. So, ngayon, pag nag-extended warranty po tayo, so 5 years po tayo magpapa-PMS sa kasa. So, pwede nyo naman po kaming tanungin pagdating sa kasa. Kunwari, kasi minsan may mga pwede ka naman tanggalin doon, pwede kang alisin sa quotation, pwedeng hindi pagawa. So, pwede nyo kaming i-advise. Sakto, pag uwi ni Mark, pagbalik niya, o pwede na kami. Kausapin, na ano po, sa extended, kung mag-extended. Sige ma'am, sabihin. After 3 months, di ba, pwede na Oo. kami pumasok sa casa. Ay di ma'am, 6 months to. 6 months, oy, oo. Yung 1 month. Yung extended, yung 1,000. 1,000 lang po. Tapos, every 6 months to ma'am, or every 10,000. So, matagal-tagal mong makikita yung kasa. Oo. So, unlike sa mga ibang deal, ayan, medyo sanay siya ma'am eh. Sa ibang brand kasi ma'am ganon. So, every 3 months po, or 5,000. So, Kasi every 5 months, yun. So, sa isang taon, 4 na beses ka nagpapamaintain. Sa Honda ma'am, 2 beses ka lang. So, dito ma'am, i-check niyo po. yung oil. Alam ko naman, hindi mo naman masyado ano to, pero just in case po, yung level ng oil natin dito ma'am, yung tumutulong tubig ma'am yan nasa aircon po, tapos may mga drips po tayo doon. Tapos dito ma'am, yung intake natin, tapos yung ECU natin or computer box. Sa fuse ma'am, ganito. Hindi ko naman sinasabi kakalikutin mo to, pero just in case, nawalan ng ilaw, nawalan ng busina ma'am, nandito na yung mga fuse ma'am. Pwede niyo pong i-check. Pero basta ma'am, pag may mga something kang unusual na naramdaman, chat mo lang kami para ma-advise namin kayo. Tapos ito yung sa may pinaka-brake fluids natin. Matagal naman yan eh. Ito mamalis hindi naman, wag lang siya maubusan. Pag naubusan siya, baka mamaya may nasabitan yung pangilalim mo, tapos sumingaw or nag-leak yung pinaka-brake fluid natin. So yun lang naman po yung madalas dyan. Tapos, yun ma'am, wala naman tayo masyadong gagalawin dito. First month, lagi mo tatandaan, first month or first 1,000 or every 10,000 or 6 months na, next na maintenance natin. Sa kahit anong dealer po, tapos sa insurance naman po, di ko alam po anong kinuha mo ma'am na insurance. Kahit saan din naman yun, pwede po siya. So, yan. Ganun lang yun, ma'am. Babaksak. Huwag yung itutulak. Kasi pag tinulak po natin, may mga tendency po nagkakaroon ng dent dito. So, next, ma'am, natin dito sa gilid. 17 inches mags. Naka-rust proofing tayo. Tapos, LED na rin to, ma'am. Tapos, manual fold siya. So, mas madali siyang i-maintain. Keyless entry tayo.
Tapos ma'am, check po natin, baka may makita kang pirma. Pero kitang-kita mo naman siya pag puti. Yes ma'am. Tapos sa bubong naman ma'am, na-check naman namin siya. Actually, pagdating ma'am sa ceramic coating, yung order niya ma'am, pag may mga damage sa exterior, kina-cancel kasi siya pag meron. So kunwari kung may gasgas yan, cancel agad yan. So naka-drum brake sa likod, ganun pa rin, 17 inches. Sabi rust proofing po natin, ito po yung pinakatatak. Sa likod natin ma'am, ayun may reverse sensor ka pa ma'am. Tapos may camera to. May camera yan. Tapos syempre pag umatras ka, para at least naririnig pa. So ito reverse, light po natin. Yung pinaka-plate light po natin. Tapos yung LED, umiilaw po siya. Third brake light, umiilaw po. Next natin ma'am dito, so yung sinasabi ni Sir Mark o yung sinabi natin, tonneau cover. Yun, check mo na lang ma'am. Kasi for example ito, gusto mong i-flat siya. Okay na, Ira. So yan, pag free nut natin siya, hindi mo ma-enjoy yung pagka-flat kasi wala yung tonneau cover. Kasi yung tonneau cover ma'am is for V and VX lang po. Dito ma'am yung tools natin. So sa tools ma'am, yan, pang tanggal ng gulong natin. Tow hook ma'am, tapos yung sa jack. Sa jack ma'am, nandun sa may second row mamaya, papakita ko po sa inyo. Yung reserve natin ma'am dito, buksan natin to, tapos may nut po dito, gagamitin natin yung tools, nandito po siya sa ilalim. Ito po. So kahit kayo ma'am, pwede nyo siyang mabaklas, mababa lang po yan, tapos hahatakin na yung gulong. So hindi mo na kailangan buhatin magmula dito. Okay. Kasi normally yung mga SUV ma'am, nandito talaga. So yung mga sedan, ganyan, nandito yan sa loob. Pero pag kunwari, mga Montero, Fortuner, yan, nandito yan sa ilalim yan ma'am. Tapos ma'am ito, may original tayo na early warning device. Tapos umbrella. Ito ma'am, pag yung nasiraan ka or naflatan ka, so warning yan ma'am, yung warning yan pa yung triangle. Oh yeah. So baka hindi mo pa nakikita yung ganito mo sa sa isa mong kotse. Hindi pa nakabukas. Meron dito. Hindi sir, ayan mga yan. So dalawa siya, isang red tapos isang yellow. Tapos keychain ma'am, ito po. Ayan. Congrats po. Tapos ma'am, yung plastic, anong plano natin? Ikaw na mag-unwrap. Kami na mag-unwrap. Hinahatak lang to ma'am. Ito bubutasin mo lang to, tapos hatak lang po. Tapos to ma'am, 50-50, split siya. Pwede mong i-fold, pwede maupuan or malagyan ng luggage. Tulak lang dito ma'am. Sige ma'am, try nyo ma'am. Tulak lang dyan. Patulak po. Push na po. Yan. So yan po. So, ganyan na natin para ma-enjoy muna siya. Yan. So next natin, ito, may tayo ma'am, reverse camera tayo. Tapos syempre yung pinagyayabang namin, magbilis yung plaka tsaka RCR. Diba totoo ma'am, diba? Ilang araw ma'am? Ilang araw? 2 days. 2 days ha. Hindi yan bola-bola. At ito ma'am, yung sa ceramic coating. Ma'am, may nirelease kami, nakakatawa, 1 day lang. Grabe. Yung plaka? Yung city nung last ko nirelease dito. Galing. 1 day, kaya nga sabi namin, hindi bola-bola yon. So yun ma'am, check natin dito ma'am. Dito naman ma'am, yan. Yan o. So second row vent, tapos meron ka rin charger dito ma'am. Yan. Mating ma'am ha, mating mag-deep dish ka ma'am para hindi madumihan agad. Tapos one touch tumble po ito. Check mo dyan ma'am sa kabila. Tulak ulit ma'am, tulak po ulit. Yan. Gusto mo bang i-testing ma'am yung likod? Wag na, okay na. So magaan siya ma'am, hindi siya yung parang mabigat, di ba? Tapos balik lang. Gusto mong i-flat ma'am, mapa-flat mo yan pagka flinat mo to. Tapos yun nga lang, yung tonneau cover ma'am, paulit-ulit ako. Tonneau cover talaga. Kasi para ma-enjoy mo siya, ma-enjoy mo yung ito ma'am, pwede mo siyang Paano siya pag i-recline? i-recline mo siya ma'am, paano naman ma'am? Ganun din po, patulak pero Patulak pero hawak. yan, hawakan mo siya, yes. Tapos yung, ito ma'am, yung seatbelt natin. Opo. Tapos yung sa gitna ma'am ito. So sa gitna ma'am, butasin ko na to ha. Para matesting lang natin. So ito ma'am, yung pinakasuksukan niya. Tapos next ma'am dito. Itong nasa loob ma'am, ito yung pinaka sa... Yan. Yan po. Kasi pag tinesting mo siya dito sa kabila, hindi siya malalak. Kasi ito naman, para naman dito sa may inuupuan ko po. Ngayon, para tanggalin mo naman siya ma'am, nakalakas yan. Meron siyang slot na ganyan. Tulak lang po natin, gamitin natin itong buckle niya. Yan. So para matulak po siya and mabalik po.
Dome light, nandiyan naman po. So, dito naman ma'am, wala naman tayong dapat masyado i-check. Yung harap naman po tayo. Ano yun? Yung sa ano? Yung sa RFID? Okay, kaya naman lang. Paano siya, sir, yung hindi siya agad, so baka mag-automatic siyang mag-lock kung ma-lock kami. Paano lock, ma'am? Nasa labas ako. Hindi po siya basta di siya po naglalak na automatic. So, dapat lagi mo rin dala to. Okay. Yung susi. Yung susi mamaya, ma'am, meron tayong tinatawag na remote engine start. Tuturo ko sa iyo. For example, nakapark ka sa labas, tapos nainitan yung loob ng sasakyan. So, pwede mo siyang i-start using the key fob. So, ngayon, ma'am, ano muna tayo dito? Demo ko muna sa inyo. Sa push start. So, sa pag-push start, ma'am, off ko lang po ito. Preno lang, ma'am, basta na sa iyo yung susi. Preno lang po, isang push lang. Hindi mo na kailangan ibabad. So, yan po. And then, sa pag-aircon naman, ma'am, yung pag-start yan, actually, pwede mo siyang patayin, pwede naman hindi. So, may mga iba kasing medyo gusto nila yung parang older, yung traditional way, papatayin lahat ng accessories before patayin yung kotse and pag-start ng sasakyan. So, ngayon naman, ma'am, hindi naman siya kailangan na ganun. Hindi naman mahirapan yung engine natin para mag-start. So, pwede yan, ma'am, papatayin mo lahat ng accessories pag feeling mong diskargado yung battery mo. So, para walang kaagaw yung pinaka-ano natin, pag-start natin, ma'am. So, ito, meron tayong max cool. So, inano ko na ito, ma'am. So, sa max cool, para kung hindi ka pag hindi ka nag-remote engine start, max cool ka, todo na yan. Tapos ngayon, pag malamig na yung cabin temperature mo, pindutin lang po natin yan. So, kung ano yung pinakalas yung pong settings, yan po. So, ito yung sa may thermostat, yung lamig, tas wala po siyang heater lang. Sa fan natin, dito naman sa side na po, ma'am. Air circulator natin, ma'am, yun yung maamoy mo yung labas. So, dito sa Metro Manila, medyo mausok, medyo maalikabok. Ganito lang kami lagi. Sa front po, testing lang natin, ma'am, kung gumagana. So, yan, meron po siya. 3M, ma'am, kasi yung isa mong, parang kung may 3M ba talaga, kasi yung iba wala na, di ba? Tapos, sa modes naman po, harapan. Alam ko naman, ma'am, alam mo na to, pero tinetesting na lang natin, ha. Kasi malayo ka pa, tapos pag doon mo pa na-discover na hindi gumagana, actually, meron naman kasa, pwede ka naman mag-warranty. So, yan, front and yung ilalim, so nafe-feel naman po natin. And, yan po yung lagi natin na ginagamit, yung front lang po. Max cool, AC, yan naman po, pag medyo malamig na yung panahon, pwede nyo pong i-off, mamamatay yung compressor natin. So, next po is on-off naman ng aircon. Pag pinatay nyo po yan, lahat po mag-off na po siya, mag-shutdown. Tapos yung thermostat. Tapos dito naman, ma'am, ka lang. Ira, gaano katagal na yung tint nito? Matagal na. Matagal na. Pwede niya na ibaba. Sige. So, pagdating sa tint natin, yan, pwede natin matesting kung bumababa yung window natin. So, yan. Okay naman, ma'am, ha? Likod. Yan, okay naman po. Dito naman, ma'am, yung sa may side mirror natin, left and right po. Left lang po natin, yan. Left and right, up and down. Sa kabila naman po. Up and down, okay. Tapos, central lock natin. So, yan, nag-lock. Yung sinasabi ni Sir Mark naman, pag while driving ka, ma'am, tapos nasa traffic ka, kaya yan, di ba, ma'am, nakalock yan. Ay, nakalock yan, dito pala ma-open ko. From park po kasi, kaya from neutral ka, tapos drive, neutral ka, tapos bilangan tinamad magtapok na ng preno, gusto mo na mag-park. Pero during nasa kalsada ka pa rin, pag pinark mo kasi mag-unlock. So mangyayari, pag pinark mo, yan, mag-unlock na lahat. So may mga iba, di ba? May video nagbubukas ng pintuan, baka mamaya, di ganun, makuha yung Bicol Express natin sa likod. Ganun, di ba? Yung mga dinakdakan, ganyan. So yun, ma'am. So, make it a habit, pag nagde-drive ka, while traffic, neutral and drive ka lang. Neutral, tas drive. So, kung hindi naman po sobrang tagal or slow moving lang yung traffic, pwede ka naman mag-stay ng D. Ngayon, kung standstill naman yung traffic, para at least yung friction, yung pinaka-temperature ng neutral lang natin, kung talagang sobrang traffic. Pero kung moving, ma'am, wag ka nang palit-palit. So, kunwari, 30 minutes time, wala nang galawan. 20 minutes, kasi minsan may ganun 10 minutes, walang galawan na yun, ma'am.
pwede ka mag-neutral lang. Tapos S, ma'am, yung D, gusto mo matipid lang. Yung S, gusto mong medyo aggressive naman. And then yung L naman po, ma'am, yun yung mga akyatan. Yan. Yun, pwede rin yung pambukid. Yan po. Tapos front wheel to, ma'am, ha? So, malamang naman, kung yun nga, kung yung Mirage nakakapunta dun sa bukid, na walang kahirap-hirap, ito, ma'am, kaya-kaya niya naman. Tapos reverse camera, ma'am. So, ito yung reverse camera. Yung naririnig yung beep, ma'am. Hindi yung pasyente, ano yan, reverse, sensor natin. So, the more na bumibilis yung beep niya, the more na palapit ka na. So, ang maganda dun kasi, ma'am, nakikita mo siya. Pero hindi all the time kasi nakatingin ka dito, minsan sa side mirror mo, paano kung biglang... Yan na ba yung sinasabi mo? Reverse camera, ma'am. Tapos yung sinasabi ko sa yung nilibre, ma'am, yung tumutunog. Yan na yan. Yun, ma'am. So, ito, ma'am, huwag ka nang tanggalin, okay na yan. So, kasi yan yung number 1 na magiging adjustment mo. Kasi pag nasa harapan ka, alam mo na to madadrive mo to Parang hindi naman siya ganun kasing hindi siya maikli masyado or malaki para sa Mirage. Yung sa likod lang, ma'am, yan, parang malilito ka pag nag-park ka kung taillight ko na ba yan or hindi. So, magre-rely ka, ma'am, sa reverse camera natin and yung reverse sensor. Yeah. So, park. Okay na tayo, ma'am. Tapos dito, ma'am, yan sa infotainment natin, may radio AM, FM tayo. Bluetooth, pwede kang mag-connect sa Bluetooth kung mag-Spotify ka. Tapos pag sa mga calls, ma'am, yan, tutunog siya dyan. Tapos meron din tayo tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android. Kailangan mo lang ng USB or cord or charger ng phone natin. So, naka-iPhone kayo, ma'am, di ba? Ang maganda kasi may phone mirroring tayo. Pag kinonect mo dyan, naka-Waze ka, yan na. Diyan na. So, kahit nakalock yung phone mo, para hindi mabilis siya maglobat or uminit, dito na yun, ma'am. So, ginagamit niya yung pinaka-internet and parang display ng phone ninyo. So, hindi lahat ng application natin doon mag-apply dito. For safety, ma'am, kung ano yung mga mahalaga lang po, like yung mga maps, yan lang po ang lalabas dito. So, ngayon, testing po natin yung radio. FM. Tapos yan, ma'am. Ano ba yan? Ang bago-bago naman ito. Ba't bago to? Meron si Rico yan. So, meron tayong yan. Pwede mong timplahin. So, yung bass mo, treble mo, yan. Oo. Kasi parang kulob siya pag walang Tapos yan kung flat, classic, yan po. Tapos front, yan pag gusto mong fader, yung likod lang yung malakas. Front lang, side mo lang. Ayan, so pag sa center mo, kung di mo mahuli yung center, ito lang po. Center lang. Ayan, so patayin ko muna, teka lang. Hindi namin alam yan, pang Justin Bieber na kami. Yan, tapos yung sa radio, okay naman, ma'am. Dito kasi actually nakokontrol mo siya. Tapos ito naman, yung Bluetooth transfer natin, yan naman yung makakasagot ka ng phone mo through this. Tapos dito, ma'am, yung wipers, testing na rin natin, ma'am, kasi wiper mo rin naman. Yan, so yan. Sa likod, ma'am, check natin. So, nag-wipe naman po. Hindi ko na lang, ma'am, i-splash para hindi siya madumihan ng gusto. Dito naman yung headlight, taillight natin. Dito, ma'am, park light. Ito yung park light po. So, fog lights, pag naka-on, iilaw na siya. Headlights natin, and yung taillight natin. Yan po. Tapos ngayon, high beam and low beam. Yan, naman. May ilaw naman. Signal light, kaliwa. Okay, kanan. Hazard. Okay naman po. Tapos dito, ma'am, ma-adjust mo siya. So, yan, up and down lang. Wala siyang telescopic. Pero malaking bagay po kasi siya, ma'am. Pag ikaw kasi nag-drive, ma'am, more or less, baka masyadong abante, ganyan. So, at least ito, ma-adjust mo siya. Ako mag-drive. Yeah. Pero ma'am, to, ang kinagandahan dito, meron kasing brand na parang bitin. So, ang ginagawa nila, lagyan pa ng upuan, ng parang... Yan, na-adjust. Ito, ma'am, na-adjust pa to, yes. Na-adjust siya. Actually, ma'am, kahit hindi mo na siya i-adjust, di ba, ikaw, pag nagdadrive ka, gusto mo nakikita mo yung hood. Kita mo na siya. Automatic, ma'am, pag upo mo dito, ay, ito na pala yun. So, ito na i-adjust mo. Then, yung 15 liters gas natin, ma'am, ito na. Naka 3 bars na tayo. Kasi normally po, si Planta din nagbibigay. So, 0 bar talaga siya. Tapos ito, ma'am, ayan, yung meron pa tayong plastic pa. So, pwede mong tanggalin. Actually, meron pa rin yan dito eh. Ay, sorry.
tinapon na yung mga plastic. So may mga plastic pa yun dito eh. Tsaka to. Tinatanggal lang namin ma'am kasi pag dinadrive, dumudulas. So tinatanggal yan pagka inaakit dito. So dito ma'am, may nahatak lang siya. So ito meron tayong vehicle stability assist ma'am. Yan yung traction control. Yan yung mga pag sa curve line ka, may medyo zigzag para kino-control niya or binibigyan kayo ng assist ng preno. And then yung sa traction niya para hindi ka mag-oversteering or understeering. So malaking bagay ito ma'am. Pag in-off mo siya ma'am, may ilaw dito yan. Off. Tapos on. So yung ma'am, 14 kilometers pa lang tinatakbo natin ha. Tapos yung range ng gasolina mo ngayon, pwede siyang tumakbo na up to 73 kilometers. Pero yan ma'am, kasi yung computation niya, hindi pa siya yung todo talaga yung pinaka full potential ng kotse. Kasi the more nagda-drive ka, the more na umahaba yung sa drive po natin, nagkakaroon siya ng recomputation, dapat yung 100 plus. So, pagdating sa ano natin ma'am, sa kilometer per liter natin, 10 to 16 kilometer per liter for city driving, 22 kilometer per liter po for highway driving. Hindi ko lang po sure kung sa Bicol masyadong traffic, pero dito... Hindi naman masyadong traffic. Ito ma'am, ma-traffic ba? Medyo konti lang, no? Ngayon medyo konti lang, pero nung mga nakaraan nandito kami grabe. Sobrang grabe. Kaya ipapa-full tank ko na to agad. Ayun ma'am, actually ma'am, ngayon, pa-full tank mo na siya agad. Oo. Magpapakabit kayo ng RFID, meron po dito sa may Robinson's Galleria. Saan ba yung malapit ditong gasoline station na Petron? Dito ma'am Shell, Shell. Petron. Magpagas ka muna ma'am kahit 500. Oo, sige. Tapos along the way may madadaanan tayo. Kasi next dito meron naman Caltex. Petron. Si Marcos. Sa Julia Vargas ba? Ano yung Caltex or Petron? Yung dito? O yung Shell. Hindi dito sa may Julia Vargas na. Yung papunta Mega Mall. Caltex yata no? Caltex din. Ma'am, pagas ka muna dyan ng 500. Tapos yung madadaanan naman po tayo ng Petron. Yan, dyan ka na magpa-full tank. So yun, any question ma'am? Baka may mga question po tayo. Okay naman po. Yun ang sinasabi ni Sir Mark lang. Yung pag naglakad dito, from drive, ipapark mo kasi safety kasi yung niya. Papunasan mo lang. Sa labas. Sa labas. Okay. So, next natin ma'am, last, yung remote engine start. Check natin yung remote engine start ma'am. So, yun ma'am, labas muna tayo. Ma'am, make sure na nakasarado lahat. Harap, loob, tapos yung hood natin. Tapos dito pala ma'am, ngayon ma'am, make sure na nakasarado siya. As long as na-detect ng kotse yung key fob, kahit medyo malayo ka ma'am, indication mo yan yung may ilaw. So lock nyo lang ma'am for the remote engine start. Lock po. Tapos hold nyo po ng 5 seconds. 2, 3, 4. So yan ma'am. Malamig na siya. Lumalamig na siya yan. Yan ma'am, lumalamig na siya. Pero full function ba pang drive hindi pa po siya? Kasi makikita niyo ma'am, yung mga accessories natin naka-off pa. Tapos dito ma'am, ayan. So ito, pagka pinindot mo. Yes ma'am, magaganon ka ulit muna ma'am. Preno, tapos push start. Kasi ma'am, pag nag-drive ka, hawakan mo pa na yung shift knob ma'am, pindutin niyo po. Yan, mag-off na siya. Kasi ma'am, punasan muna natin. Ano tuyo? Nabasa. Kala ko ulam eh. Dito. Ganda. Ganda ma'am. Nasiyahan ka naman ba? Sulit ba? Sulit ba? Ba't ka ba napadayo dito? Bakit nga ba? Kasi maganda yung yung promo, Ayun. smooth yung transaction, magaling na kausap, Oo. talagang from us na from away from like Bicol, minsan we are hesitant to trust through Yeah. online. Yes, ma'am. Pero dahil maganda yung mga feedbacks and also yung mga posts ni Sir Edford, Okay. and maganda din yung assistant with Ma'am Ira. Good job talaga. Ayun. Magaling silang Yun. mag-set. Thank you ma'am. Saka hindi, di ba? Yung RCR, hindi yun. Yung RCR, the Hindi yun, best. hindi yun bola-bola. 2 days lang. Andyan. Meron na. Tsaka may plaka na. So, Yun. highly recommended. Tsaka nag-uusap pa kami nila ma'am, nila Sir Mark, mga alas 2 yata ng madaling araw. Yeah. May video call. May video call pa yun. May video May call. video call. Kaya talagang sobrang na-encourage. Ayun, yun. Thank you ma'am. Ma'am, congrats po ulit ma'am. Thank you po. Salamat. So, Ma'am. Emoji. Yun. Wedding car unlocked. Ayun. Sir Mark Sir Mark. Sabi ko sa'yo, lalagyan na natin ng ng bulaklak eh. Ayun. Thank you.
So ayun, ayusin na natin. Tapos ano ma'am, check mo muna ma'am, baka mamaya habang nandito ka, baka may ma-discover ka pa. Malinis naman siya, makinis. Dudumihan mo na lang ma'am. Dudumihan ko na lang pag papunta ng ligo. Ayun. Mama, may graphene seal anin natin. Susendan kita. Tapos dapat yun ma'am, papatuyuin mo lang siya ng konti. Tapos parang medyo bubula lang siya ng konti, tapos pupunasan mo siya ulit. Kasi sealant yun. So para 500 pesos lang yun. Pero matagal, hindi naman ngayon, hindi mo naman